Kamusta mga kapatid? Naway sumainyo ang kapayapaan ng Panginoong Hesus. Ako si Prestor Antonio Jr. kasama mong mananalangin para sa iyo at sa iyong pamilya upang maging maayos ang lahat at maranasan mo ang plano ng Diyos sa iyong buhay. Araw-araw nandito ako para magbahagi ng salita at manalangin dahil mahalagang hanapin natin ang pagkain ng kaluluwa. Alam ko gusto mong makilala ang Diyos, malaman ang kanyang plano at inaasahan para sa iyo, kaya mahalaga na magnilay tayo sa kanyang salita. Sinabi ni Jesus na siya ang buhay na tinapay mula sa langit, ang tinapay ng buhay. Ngunit bakit inihalintulan niya ang sarili niya sa tinapay? Dahil ang tinapay mga kapatid, lalo na noong panahon niya, ito ang pinakaabot kayang pagkain para sa lahat ng tao. At sinasabi ni Jesus, tingnan ninyo, gusto kong pakainin ang kaluluwa ng bawat isa sa inyo, kahit anong uri ng tao, walang diskriminasyon, walang pagkakaiba, gusto kong abutin ang lahat. Kaya mga kapatid, mahalaga ang pagkakaisa sa pananampalataya at paghahanap sa Panginoon. Amen. Kung bago ka dito sa channel ko, mag-subscribe ka. Kailangan mo lang pindutin ang button na nasa ibaba ng video, mag-subscribe, pindutin mo lang ang button na yan. Sige, maghihintay ako sandali. At sa tabi nito, may lalabas na bell. Kailangan mo ring pindutin ang bell na yan at piliin ang opsyong all. Ito lang ang paraan para matanggap mo ang mga susunod kong video. Ayos ba? Kung di ka nakakapanood ng video tuwing hapon, hanapin mo lang sa YouTube si Prestor Antonio Jr. o i-click ang notifications para mapanood mo agad. Mga kapatid, lagi kong sinasabi sa channel ko na alam ng Diyos ang lahat tungkol sa atin. Alam niya ang ating kinabukasan at nababasa niya ang ating mga iniisip. Ang Diyos lang ang nagtataglay ng katangiang ito ng pagiging makaalam ng lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay, iba sa dyablo na limitado. Hindi niya alam ang nangyayari sa iyong isipan, hindi niya kayang maintindihan ang iniisip mo. Pero ipapakita ko sa iyo, magdadala ako dito ng matinding mensahe na magbabago ng iyong buhay. Dahil magsisimula kang maintindihan kung paano gumagalaw ang kaaway para subukan kang pabagsakin. Kaya kailangan mong panuorin ang video na ito hanggang dulo at pagkatapos mga kapatid, gusto ko talagang ibahagi ninyo ito. Dahil hindi natin pwedeng itago, hindi natin pwedeng ilihim ang katotohanan, kailangan nating ipahayag ang katotohanan sa lahat ng tao. Ang mas maraming tao ay kailangang magkaroon ng access sa ebanghelyo, hindi sa reliyon, hindi sa pangalan ng simbahan, kundi access sa salita ng Diyos. Ayos ba? Kaya mamaya, hihilingin ko sa iyo na ibahagi ito sa WhatsApp groups at buong pamilya. Gagawa tayo ng malaking kadena ng pananampalataya at panalangin. Amen ba? Mga kapatid, gusto kong basahin para sa inyo, una sa lahat, tungkol sa Diyos. Kung gaano niya tayo kakilala, sa Salmo 139 mula talata 1 hanggang talata 4, ito ang gusto kong basahin para sa iyo. Ganito ang sabi, Panginoon, sinisiyasat at kilala mo ako. Alam mo kung kailan ako naupo, tumatayo, nagtatrabaho at nagpapahinga. Mula sa malayo, alam mo rin ang aking iniisip. Lahat ng aking mga landas ay lubos mong kilala. Bago pa man dumampi ang salita sa aking dila, lubos mo na itong nalalaman, Panginoon. Amen. Mga kapatid, tingnan nyo kung gaano ito kaganda. Sinasabi rito na sinusuri at kilala tayo ng Diyos, alam niya lahat tungkol sa atin. Bago pa man dumampi ang salita sa ating dila, alam na niya kung ano ang iniisip natin. Dito sinasabi, mula sa malayo, alam mo na agad ang iniisip ko. Mga kapatid, Diyos lang ang nakakaalam ng ating isipan, pero ang dyablo may ilang estratehiya. Ipapakita ko dito ang 3 ginagamit niya para subukang maintindihan kung ano ang iniisip mo. Kasi dahil wala siyang access sa iyong isipan, susubukan niyang intindihin. Kaya ang 3 paraan ay ganito. Una ay ang pagmamasid, ipapaliwanag ko sa iyo ng eksakto, babanggitin ko ang ilang mga talata dito ng mabilis para maintindihan mo ang buong espiritual na labanan na iyong hinaharap. Bakit ko ito binabanggit ngayon mga kapatid? Alam ko marami sa inyo ang may pinagdadaan ng labanan sa isipan. Dito ang ating labanan, dito rin nagtatagumpay ang kaaway. Dito tayo mga tao. Dito tayo, kung saan tayo. Kung saan tayo, tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Tayo ay narito. Dito tayo. Dito ka naroroon. Narito. Tayo ay narito.
Kung saan sa rason narito, dito. Kung saan tayo naroroon, dito. Ano ang ibig sabihin nito? Sige ba? Ang unang hakbang na sinusubukan ng kaaway laban sa iyong buhay ay ang pagmamasid. Babasahin ko para sa iyo ang isang talata sa Aklat ni Job, Kabanata 1, tungkol sa pagsubok kay Job. Tingnan mo Job, Kabanata 1, talata 6, ganito ang sabi. Isang araw, nagpunta ang mga anghel sa Panginoon at sumama rin si Satanas. Tinanong ng Panginoon si Satanas, "Saan ka galing?" Sagot ni Satanas, "Mula sa paglalakad at pag-ikot sa lupa." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala nang katulad niya sa buong lupa. Walang kapintasan, matuwid, isang lalaking may takot sa Diyos at umiiwas sa kasamaan." Amen? Tingnan ninyo mga kapatid, dito mismo sinabi ni Satanas, "Galing ako sa paglalakad-lakad sa lupa at pag-ikot-ikot dito." At totoo naman, sinabi ng Apostol Pedro, ang dyablo ay palaging nasa paligid natin, gumagala, umuungal at naghahanap ng masisila. Kaya mga kapatid, magbantay tayo dahil inoobserbahan ni Satanas ang buhay natin. Alam niyang tungkol sa atin at sa ating pamilya. Alam niya ang lahat. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ng Biblia na may mga espiritong pamilyar o demonyo na ginagawa ang lahat para mapanatili at maipasa-pasa ang kasalanan at bisyo sa bawat henerasyon. Kaya karaniwan talaga, nakikita mo minsan ang ama ay lasenggo at ang anak ay sumusunod din sa parehong landas. Minsan, naghiwalay ang ama tapos pati anak naghiwalay din. Hindi ito palagi pero madalas ay gusto ng dyablo na ipasa ito. Mula henerasyon hanggang henerasyon, ang pagkawasak, kaguluhan, kasalanan at kailangan natin putulin ang mapanirang siklo na ito. Amen. Kapag ibinigay mo ang buhay mo kay Jesus, sabi sa mga taga-Roma Kabanata 8, versikulo 1, wala nang paghatol o sumpa sa buhay mo. Kaya dapat laging ipagdasal ang pamilya at mga mahal sa buhay. Amen? Makikita natin na mismong Diyos ang nagsabi kay Satanas, "Satanas, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job?" Iyan ay dahil mga kapatid, alam na ng Diyos na ang dyablo ay laging nagmamasid sa buhay ng mga tao. Tinitingnan niya ang lahat ng may kinalaman sa ating buhay. Ipinapakita ng Diyos na si Job ay tapat na lingkod at mahal niya siya ng buong puso. Alam din natin ang kwento kay Satanas. A partir dali, ele disse para Deus: Diyos, hindi ba't dahil pinagpapala ninyo ang buhay ni Job, kaya niya kayo mahal? Hinamon ni Satanas na kunin ang lahat kay Job para makita kung maglilingkod pa rin siya sa Diyos. Pero napahiya si Satanas dahil kahit nawala kay Job ang ari-arian, pamilya at kalusugan, nanatili siyang tapat at matatag sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang gusto kong sabihin ay ganito, ang demonyo, ang unang paraan niya ng pagtukso sa atin ay sa pamamagitan ng pagmamasid. Inoobserbahan niya kung paano tayo tumutugon sa iba't ibang sitwasyon. Ang pangalawang paraan ay ang manipulasyon. Ano ang ibig kong sabihin dito? Si Satanas, ganito ang ginagawa niya dahil hindi niya kayang basahin ang iyong isipan kung ano ang nasa loob ng iyong mga iniisip, minamanipula niya ang mga sitwasyon. Bakit? Gusto niyang makita kung paano ka mag-react sa mga sitwasyon. Madalas, maaring gumamit ang dyablo ng isang tao para subukang saktan ka, maari rin siyang gumamit ng tukso ng laman sa harap mo. Alam mo yung mga pagkakataon na iniisip mong gumawa ng mali, gusto mong magkasala, tapos biglang lilitaw sa harap mo ang tukso. Parang may humihila sa'yo papunta sa kasalanan, isang bagay na hindi mo inaasahan, bigla ka na lang nandoon at natutukso. Bakit nga ba? Ang dyablo ang nagmamanipula ng mga sitwasyon, nagmamanipula ng mga tao, ginagamit ng dyablo ang mga tao mga kapatid. Sabi sa Biblia sa mga taga-Efeso Kabanata 6, ang laban natin ay hindi laban sa mga tao kundi laban kay Satanas at sa mga demonyo dahil ginagamit niya ang tao para saktan at ilayo tayo sa landas ng Panginoon. Paano ba nagaganap ang manipulasyong ito? Pinagmamasdan niya ang reaksyon mo. Ibig sabihin, kapag may problema ka, naiisip mong sumuko. Doon sabi ng dyablo, "O sandali, naisip ng tao na sumuko. Babaguhin ko na ang estratehiya ko at kikilos na ako sa ganitong paraan, magpapatuloy ako sa pagsubok o kasalanang ito." Naintindihan niyo ba? O kaya naman, isipin mo na may sinabi ang pastor sa'yo o ang isa sa mga kasama mo sa bahay at nagtanim ka ng sama ng loob sa puso mo. Ibig sabihin, doon pa lang ay may babala na magbabago na ng estratehiya ang dyablo o kaya naman ay magpapatuloy siya sa estratehiyang iyon. Lahat ng ito ay iisa ang layunin, mawalan ka ng pananampalataya at lumayo sa landas ng Diyos. Maliwanag ba?
Maging mapagmatyag ka dahil nakikita ng dyablo ang iyong reaksyon. Ipinapakita ng sinasabi mo ang laman ng iyong puso at isipan. Sabi ni Jesus, ang bibig ay nagsasalita ng nasa puso. Kaya mag-ingat tayong mabuti mga kapatid sa mga sinasabi natin, mag-ingat tayo sa ating dila. Minsan may nasasabi kang simple sa kaibigan, ginadamit ito ng kaaway para tuksoin ka. Okay ba? At ang ikatlong sandatan ng dyablo para tayo'y mahulog sa tukso at sirain ang ating buhay ay sa pamamagitan ng kaalaman. Mga kapatid, kilala na ng dyablo ang tao mula pa sa unang mag-asawa na narito sa lupa. Kaya alam niya ang lahat tungkol sa ating mga kahinaan, ang ating mga takot, kung ano ang umaakit sa atin sa kasalanan. Ayon sa Biblia, bawat isa ay tinutukso base sa sariling pagnanasa, kaya alam niya ang iyong kahinaan. Gusto kong basahin ito sa inyo para lang tapusin natin at pagkatapos ay magdadasal na tayo. Gusto kong basahin sa iyo kung ano ang nasa Mateo Kabanata 3. Sandali lang tingnan ko dito, Mateo Kabanata 4 na ating makikita. Alam ni Satanas kung kailan ka tutuksuhin, kaya sabi ng Biblia, mag-ingat ang nag-aakalang matatag upang hindi mabuwal. Mga kapatid, hindi natin dapat sabihing hindi tayo mahuhulog o gagawa ng ganoong kasalanan. Kapatid, ang simpleng pagsasabi natin yan ay nagpapakita na tayo ay mahina at maaring matukso. Tama ba? Gusto kong basahin sa iyo ang 2 talata lang. Tingnan mo kung anong nakasulat sa Mateo Kabanata 4, talata 1 at 2. Ganito ang sabi, pagkatapos ay dinala si Jesus ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Pagkatapos mag-ayuno ng 40 araw at 40 gabi, nag-utom siya. Lumapit sa kanya ang manunukso at sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, utusan mong maging tinapay ang mga batong ito. Pansinin ninyo mga kapatid, dito natin makikita na dumating si Satanas matapos magutom si Jesus pagkatapos ng 40 araw at gabi. Mga kapatid, bakit hindi nagpakita ang dyablo sa unang, ikalawa, ikasampu o ikadalawampung araw? Bakit kaya? Dahil hindi pa yon ang tamang oras. Gusto ng dyablo na makahanap ng pagkakataon, yung sandali ng kahinaan ng laman at nagugutom si Jesus at doon niya sinabi, tingnan mo, gawing tinapay ang mga batong ito. Mga kapatid, huwag nating maliitin ang kapangyarihan ng kaaway. Siyempre, ang kapangyarihan ng Diyos ay higit na mas dakila, pero may kapangyarihan din ang kaaway at alam niya ang ating mga. Ang kapangyarihan ng Diyos ay walang hanggan. Alam niya ang mga limitasyon natin at kung kailan ka mahina. Mga kapatid, marami akong naranasan sa mahihirap na panahon. Sinubukan kong palakasin ang sarili ko pero hindi ko nagawa. Mga kapatid, sa mga oras na yon, ginagamit ng dyablo ang iba para mas panghinaan ako ng loob. Kaya mga kapatid, kailangan nating palaging magbantay. Para ibuod ang 3 sandata ng dyablo, hindi niya nababasa ang isip mo pero gusto niyang malaman iniisip mo. Sa tukso, ganito yan. Una ay pagmamasid o obserbahan ka niya lahat ng mga gawi mo, mga kilos mo. Pangalawa, gagamit siya ng manipulasyon para kontrolin ang mga sitwasyon at tao. Siya ay madiskarte, hindi siya nagmamadali kahit paabutin ng taon at taon pero susubukan niya sa tamang oras sa eksaktong sandali. Ang ikatlong paraan ay sa pamamagitan ng kaalaman. Gagamitin niya ang mga sandata niya based sa pagkakakilala niya sa tao at sa ating mga kahinaan gaya ng sinasabi, di ba? Ang tao, natutukso siya sa kapangyarihan, sa pera at sa sex. At kailangan talaga nating magbantay dahil tayong lahat ay maaring matukso. Kaya napakahalaga na araw-araw tayong nagdarasal. Amen? Ngayon, ipagdarasal kita na antig ng salitang ito, hinihiling kong mag-iwan ka ng komento. Alam ko marami sa inyo ang mahilig magkomento tungkol sa iba't ibang bagay. Pero ang pinakamahalagang komento ay, kinausap ako ng Diyos sa mensaheng ito. Sobrang saya ako mga kapatid at dahil dito, nahihikayat din ng iba na panuorin ang video. Kapag nabasa ng isang tao ang ganitong komento, iisipin niya kung naantig ng Diyos ang taong ito, gusto ko ring panuorin. Amen? Kaya ngayon, tayo ay mananalangin. Kung maaari mong ipikit ang iyong mga mata at makipag-usap tayo sa Panginoon, tayo ay manalangin. Panginoon, aking Diyos at aking Ama, nais kitang pasalamatan para sa sandaling ito. O Diyos, ang sarap makasama ka sa presensya mo. Salamat po Panginoon sa bagong araw at pagkakaisa namin bilang pamilya sa pananampalataya at espiritu. O aking Ama, pinupuri kita dahil kilala mo kami. At kahit ganon, pinili mo pa rin kaming mahalin,
patawarin at pinalalakas mo rin kami, lalo na kapag kami ay pagod at mabigat ang dinadala. O Ama, itinuro ko ngayon sa iyong mga anak ang tungkol sa espiritual na labanan. Madalas, Ama, ang kaaway ay naglalagay ng naglalagablab na palaso at sibat sa ating isipan. Madalas, nakakaramdam tayo ng pagod at panghihina nang hindi alam ang dahilan dahil bumabangon ng kaaway gamit ang buong lakas niya. Ama, humihiling ako, Panginoon, bigyan mo kami ng lakas ng espiritu para hindi matukso. O Diyos, Ama, kailangan namin ang iyong espiritual na tulong. Panginoon, patawarin mo kami dahil madalas kaming nahuhulog sa tukso, madalas nakaakit-akit ang kasalanan at ito ang naglalayo sa amin sa iyo. Ngunit Panginoon, ako'y nananalangin na yon para sa taong ito na nalalayo sa iyong mga landas. Panginoon, ibalik mo siya, Panginoon. Wala siyang lakas. Ang lalaking ito ay walang lakas upang hanapin ka. Araw-araw kaming tinutukso ng kasalanan at mas malakas ito. Ngunit o Diyos, hinihiling ko, palakasin mo kami at bigyan ng baluti ng isang Kristiyano. Nawai araw-araw naming makansela ang plano ng kaaway at magamit ang kalasag ng pananampalataya para protektahan ang sarili. Ama, sa ngalan ni Jesus, tinatakwil ko ang lahat ng gawa ng dyablo, umurong si Satanas. Ikaw na patuloy na sumusubok magpadala ng mga naglalagablab na palaso, negatibo at makasalan ng kaisipan, pati mga ideya ng kamatayan sa aming isipan, kinakansela ko ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus o aking Ama, inilalapit ko rin sa iyo ang buhay ng lalaking ito, ng babaeng ito. Ama, maraming may sakit at nakaratay ang iniisip na ito ng katapusan ng buhay nila. Ngunit Panginoon, hinihiling ko, panibaguhin at palakasin mo ang aming pananampalataya at mga tuhod na nanghihina. Ama, na bawat araw ay maramdaman namin ang bagong sigla, bagong kagalakan dahil alam naming kasama ka namin, Panginoon. Diyos ko, bigyan mo kami ng iyong kapayapaan, ang kapayapaang higit pa sa lahat ng pangunawa, kahit sa gitna ng sakit, sa gitna ng pagdurusa, sa gitna ng digmaan. Na maramdaman namin ang iyong pag-aaliw, ang iyong kaaliwan. O Jesus, ikaw ang prinsipe ng kapayapaan, at sa iyo kami nagpapakupkop, Panginoon. Nagpapasalamat na ako agad sa iyo, Panginoon, sa araw-araw naming pakikisama dito. Ama, naway hindi maputol ang aming ugnayan at ingatan. Mo ang channel na ito, Panginoon, bilang kasangkapan namin sa pagtitipon bilang simbahan. Panginoon, naway ang iyong banal na espiritu ang gumabay sa amin araw-araw. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at nagpapasalamat sa iyo. Amen. Purihin ang Diyos.